Ulit lang din, paulit-ulit nila. Oh, 'di ba pinapaulit-ulit nila, tayo naman din paulit-ulit din natin ipapaliwanag para wala silang maano, wala silang, malinlang na kapwa natin Pilipino. Eh, mga DDS lang naman ang nauuto niyan, eh. At alam niyo po mga kababayan, kung saan po 'no, kung saan po mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, nanggaling yung mga kaguluhan. Dito po, sabi ni Gordon, sa mga Duterte. Guluhan na to talagang Uy, ha? Oh. Eto, ang kaguluhan ng mga ito, saan daw po nanggagaling mga bossing? ito bang kaguluhan na to talagang It's about Duterte. ang mukha nito political positioning for 2028. No, it's about corruption. You always put politics behind it. Huliin mo muna. Pag hinuli mo, wala na yan. Mga Duterte. Di ba? Sa tingin ko po, nakita nila sa ugali ng ating Pangulo na hindi marunong tumanaw ng utang na loob kapag siya ang nakaupong presidente. Ano po? Na hindi porket naging kakampi namin kayo, na hindi porket magkakasama tayo sa unit team, eh kapag kami mga naimbestigahan at nakita sa inyo na mga illegal na ginagawa ninyo, eh yari kayo. Di ba mga kababayan? Ganun ang ating presidente. At yun po ang tama at sapat na sapat po para sa Pilipinas. Ano po ang sabi ng ibang matatanda? Hanggat merong utang na loob, no? Diyan sa gobyerno, mananatili po na bagsak ang ating bansa. Tingnan nyo kay Kibuloy. Isipin nyo na lang ho, mga kababayan. Kung ang ating Pangulo tumanaw ng utang na loob kay Kibuloy, yung mga pagpapahiram ng entablado, sound system ni Kibuloy, mga bossing, nung panahon ng kampanya, yun ay posible o pwedeng mahadlangan, no? Yung karapatan nung isang bata na di umano na molestya daw po ni Buloyski. Siyempre, kung tumatanggap ng utang na loob ang ating Pangulo doon sa mga tumulong sa kanya nung kampanya, eh sasabihin lang niya, hindi, wala namang basihan yung ano na yan eh. No? Eh, wag gipitin. Sasabihin, wag gipitin si Kibuloy. Eh kaso po, tingnan nyo, pati Estados Unidos, Matcha, Mochi, pati sa Estados Unidos, wanted si Buloyski. Sa mga Duterte, hindi, nakatandem ko yan, wag nyong imbestigahan niya. Ganun lang. Di ba? Pero sa presidente natin ngayon, hindi. Kaya nga si Chavit halata si Chavit Singson, mga bossing, di ba? Ano sabi ni Chavit Singson? Ayaw ko na dyan sa Marcos na yan. No, hindi marunong kumilala. Siguro, malaki din ang itinulong ni Chavit Singson. Nung panahon ng kampanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Na kaya tumulong para kang sakali na mabuko, makita yung mga black sand mining, etc., yung mga plunder na ginagawa di umano ni Singson. Alam niyo ba yon? Ang sabi ng mga taga kanila, may binili pong lupa, no? Halagang 50 milyones lang. Pero ang sinabi ni Chavit, 150 million daw ho, mga kababayan. Kung yung mga pagtulong nila, lalo na nung panahon ng eleksyon, ay tinanaw na utang na loob ng ating Pangulo, hanggang ngayon po, question mark pa din sa atin yung mga confidential funds, wala tayong mga naririnig na mga black sand mining na ginagawa di umano ni Chavit, wala tayong maririnig doon sa mga kababayan nila na nag-overprice si Chavit di umano. Di ba? Sabi ni Brandon Quinn, tanong mo, Marcoleta, saan nanggaling ang kaguluhan? Ang tanong ko rin sa iyo, Marcoleta, bakit? At ang iyong mga alagad, ayan ang sabi ni Brandon Quinn. Ay, pagdating ng 2028, wala naman kayong partido na mamimili na matitino eh. Kung sino may pera, kung sino malakas ang loob, yun ang tatakbo.
papaloko na naman tayo. Ang may kasalanan tayong lahat, napabayaan natin mag-elect tayo ng mga kami po hindi. No. Yung mga DDS, ayan. Ibinoto nila yan si Marcoleta. Tatatlong piraso lang po ang nanalo doon sa mga politiko nila nung nakaraang eleksyon. El Bobo de la Yuca or mga siraulo or mga wala namang ibubuga, pinipilit nyo. Uy, wag mo sabihan si Inday Sara Duterte. Hindi, yun naman po talaga yung mga pinipilit ng mga DDS, di ba? Oh, tanungin mo, ano ang nagawa ni Sara Duterte? Magkakanda utal-utal ang mga sagot niyan. Ako, tanungin mo, ano nagawa ni Sara Duterte? Nagtanim po. Nagtanim po. Oh. Tapos, nagpa-picture. Oh. Tapos, ayun, sumibat na po ng bansa. No? Pabalik-balik na po. O, di ba? Yun lang naman ang nakikita natin sa Vice Presidente ho, mga kababayan. Oh. Nakamay. Ipinipilit ng mga DDS na maiaangat ng Vice Presidente ang Pilipinas. Naku, pagsagot pa nga lang eh. Ano sasabihin niya? Kunyari, yung mga World Summit na yan. Ano sasabihin? Yung mga kagaya ng mga ginagawa niya dito sa ating bansa na tatanungin, mainit na mainit, confidential funds, tapos magpapapreskon, ang sasabihin, pugot ulo. Gusto putulan ng ulo. Di ba? Sabi ni Paulo Saison, di ba isa ka din bumabatikos noon kay Dick Gordon noong DDS ka pa, noong iniimbestigahan ang Parmali. Tayo naman, iniimbestigahan. Hindi, wala pa ako noon nung Parmali. No? Nagbablog ako, pero nung panahon ng iyon, mga kababayan, ang kasama ko si Congressman Busita. Pero doon sa kampanya ng 2022 election, mga bossing, isa ako doon sa mga nangaasar kay Dick Gordon. Ano ho? Isa ako doon sa mga nangaasar doon sa wala namang ibang magandang sinasabi kundi si Guanzon kada papanik ng entablado. Kaya nga po, di ba, itong sila Dick Gordon, yung mga hanay po ng senador ng kakamping, wala pong nasabi na mga plataforma nila dahil inaagawan ni Guanzon ng oras, tapos ang puro sasabihin lang ni Guanzon, boxing, magsusuot ng gloves, tapos iinom ng Coca-Cola. Yun na yun. Kaya nagalit din sila Dick Gordon, di ba? Sabi po, ayan, kaibigan ko si Paulo Saison. Oh, sabi, iinom kami kagabi. Hindi naman pumunta. Tuloy. Yan lang kayo, nabigyan kayo konting pera, agkaroon pa na mga tayo may kasalanan eh. Kaya di ba kayo nagtataka? Pinag-iwanan na tayo. Nung matapos ang gera, we were number 2 to Japan in Asia and we were number 1 in Southeast Asia. And yet we kept electing bad representatives, bad people. So, nahayaan nyo lang eh. Papalakpak pa kayo, parang sasalita sila. Pero tingin ko, ito pong susunod na eleksyon, mga kababayan, tingin ko mahusay na ang mga Pilipino. No? Mahusay na ang mga Pilipino. Lalo na bawas na po. O yung founder ng Cerveza Force nandyan, bawas na po yung mga DDS at wala na. Lubog, tignan nyo nga yung ano nila. O yan parali na lang nila, mga bossing Chipamo, sir. Di ba? Wala nang dumadalo doon sa mga rally nila. At ito pa ang katanungan natin, mga bossing, no? Dahil ano nga na ba ngayon? July 4, mga kababayan, July 4. 2 oras na lang, July 5 na sa Pilipinas. July 5. Matutulog kayo ngayon, July 5 pa din. Di ba? Paggising nyo bukas. Pag natulog kayo ng July 5, July 6 ng umaga. Nako, 2 tulog na lang. Impeachment na ho, mga bossing. July 6, 2026, ang tanong, ang Vice Presidente po ba ay dadalo doon sa impeachment? Sabi ng bad boy ng Ilocos, wag tayong ma-scam ulit sa next election. Pihado naman na konti na lang yung mga mabubudol no?